Good morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. So, hindi ako makapagpatuloy ng paggawa ko ng mga ginagawa ko ngayon is nag-umpisa ng bumagsak yung ulan. So, hindi ko naka-video kagad kanina yung nag-umpisa kasi early in the morning pa ako nag-start, tapos kailangan ko pang ihatid yung mga estudyante sa yung nagtrabaho sa kanilang opisina. So, ang gawin ko sana, yung pinuntan ko kanina yung what is it called is the bugtae or kalyos. Pero naumpisahan ko man kanina itong mga ilan na ito, 1, 2, 3, 4. So, apat na yung natapos ko. Ganito ako magsisimula, yung from the start, parang beginners ba. So, itong ginagawa ko, ito ang design ng pang beginners. So, just an ordinary design lang. Pero marami pa. Then, ang gusto ko sana share sa inyo kasi natuwa ako. Kaya, kinuha ko na lang yung camera tapos nag-video na lang kasi may share ako sa inyo na it look like idamo. Dati, binibinta ito, then matatagpuan lang ito sa bundok. So, it's very nice in yung ilagay sa bonsai kasi maging malamig yung ilalim ng bonsai. So, it is a vine. Mabuti na lang may isa pa akong natira na ganito kasi lahat ng lugar dito sinunog ng asawa ko or inano niya, ng gibunlayan niya. So pakita ko sa inyo. Yan. So itong klase na yung parang mag-crawl siya. Matagal ko na itong napansin na makatutulong siya sa mga halaman. Pag itanim mo siya sa ilalim, like example, magla-landscape ka, ito ang ditanim mo, yung ilalim is maging maging malamig. Kaya lang kung atatakihin naman siya ito ng uod, ubos lahat. Kaya mabuti na lang may natira pa ako ng ganito. So, magtanim ako na lang sa mga ilalim ng mga bonsai materials ko. So, ito na lang natira. Wala nang makita dito sa paligid. Akala ko is wala nito. Nakita ko kasi ito doon sa yung Yuki na expert sa bonsai yata. Yung Heron ba yon? Heron. So, makakita ninyo doon, may ganito siya marami. So, ito yung mga tugas bato ko. So, exposed root. Tapos, natago, magod na siya dito sa likod. Then, other one here, yung kinuha ko kanina. So, dili pa kay siya dagko og punuan. It very maliit pa, pero sa katagalan siguro, maging maganda na ito. So, ito yung natapos ko na. Maliit yung mga niya, punuan, pero natutuwa ako kasi may bago-bago na namang design. So, ito is Podocarpus. Then, we have another tugas bato. So, ang ginawa ko nito is parang tinanggalan ko ng mga unusual branches, then tapos ina-arrange ko yung mga sanga kasi
siging madaanan ng aso tapos mag-iba yung form ba. Kaya laging parang nag-start to ano, one or nagsimula sa simula, tawag yun. So balik na ko sa pagtatrabaho ko. So ito na materials is ano ito, maiksi. Tapos is ang nangyari is yung sanga sa baba namatay. So naging matangkad. Then ang ginawa ng asawa ko kay iyamang gilagay sa kanabitang walang init, di maiguog adlaw. So ang nangyari ganito ang itsura niya. Mabuti na lang naka-recover. Then natuwa din ako kasi hindi niya dahil nalagay niya ito sa walang init ng araw is itong pinakita ko sa inyo kanina na ano, maraming yung parang gumagapang na damo. Yun, na-save kasi magproblema pa ako pag akit na naman ng bundok, kukuha naman ako ng ganito. So itong like parang ano lang ito, yung simple lang ang forma na gawin ko. Kasi dati is may sanga pa ito sa baba dito oh. Yan, namatay man kay yung minsan nalimutan. So we have a trunk dito. Then optional na lang kung kunin ko ba o hindi. Yun ang na-mention ko na before sa inyo na ano yung bonsai natin na parang bago-bago yung pagkuan kasi kagabi ang inisip ko na kagabi is yung bugtai. Then after that is ang nangyari is pagising ko kaninang umaga sabi ko matagal man tong bugtai pagtrabahuin ko tapos maghatod pa man ko sa yung nag-aaral at saka yung nagtrabaho ng opisina. So ito na lang yung inuna ko. Then ang nangyari is nakita man ako ning niong yung sabi ko niya damo na maganda ilagay sa bonsai. So ang nagkuha na lang ako ng kamera. Supposed to be hindi naman sana ako magkamera kasi para madali ko makahuman ba. Then ito man ang nangyari. So nakuha ako ng kamera then habang hindi pa umalis yung isang anak ko, yung makita ninyo na nagmo-move yung camera, so siya ang nag-video din. After that, take over ako na. Ayun, nag-start na naman umulan. So, parang hindi ni mahuman. So, manghipos ko diri, then biyaan ni diri. After, so, ang problema ko lang dito yung aso namin kasi nasira ma yung cage niya. So, ang ginawa namin is sa labas na lang siya umiikot-ikot. Kaya lang, hindi man siya alam kung delikado ba yung ginawa niya, yung tapakan yung mga halaman ko. So just hope na maganda. Okay naman. Parang natural lang na kahoy. So ganito na lang ang gawin ko, alot-alot, kurti-kurti. So I just end the video kasi umulan na magguba ko cellphone. Mabasag ulan, wala na ko i-vlog. So bibidyohan ko ulit ito. So ito ang itsura. Kuha ko ng yung sample. Magtanim ako dito ng marami. Dali naman siya mutubo pod. So it's very nice kuan. Pwede din ito siya pang hanging plant pero maganda pag ilagay sa bonsai. So after magawa ka na show. So ito yung itsura. So, focus natin. Na to. Uy, focus. Focus. Yan. Yun ang itsura niya oh. Then ito sa likod yung mga ugat. Pag lagi mo itong inaalutan or kinakorte, lumiit na lumiit itong mga ganito. So may version ito na malaki, dito isa parang dwarf ito. So itanim ko pa ito. Ang ulan dito pabugso-bugso, muinit, muulan, so makahirap. So itong nasa likod ko, hindi ko na maitrabaho kasi mataas yung video ko. So for this morning, ito lang ang masishare ko about my
activity kung anong ginagawa ko dito sa aking bonsai garden araw-araw. So, walang katapusan. So, may marami pang nakapila dito sa ilalim. So, kailangan ko pang dahan-dahan o hinay-hinayon ako na sila og asikaso. So, maybe, hopefully, makatrabaho ko atong bugtay dito sa likod. O sa likod, sa gilid, ay sa gilid, sa balay. So, for this morning, yan, nag-init na pod. For this morning, ito lang muna ang message ko sa inyo. Again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.